Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang kumpletong pangalan o titulo ng ating pagdiriwang ngayon ay Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Marahil kayo ay nagtataka sapagkat malimit lamang natin napapakinggan ang salitang Pasko kapag buwan ng Disyembre, na kung saan kapag Pasko, ginugunita natin ang kapanganakan ni Jesus. Pero ngayon, hindi naman Disyembre, sa katunayan, summer, wala naman exchange gift, pero Pasko pa rin yung tawag natin sa ating pagdiriwang. Pasko sapagkat ang salitang Pasko ay hinango sa salitang Griego na Paskwa. At ang ibig sabihin ng Paskwa ay pagtawid. At kung ating itong ilalarawan sa ating pagdiriwang ngayong hapon ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ibig sabihin si Jesus tumawid mula sa kamatayan, tumawid sa kanyang muling pagkabuhay. Mula sa dilim ng kasalanan, tumawid sa liwanag ng kanyang biyaya at pagpapala. Kaya ngayong hapon, ang ating mga pagbasa ay patungkol sa pagtawid. Natunghayan natin sa Ebanghelyo, si Maria Magdalena at ang mga alagad, nagmamadali, tumatakbo upang bisitahin ang libingan ni Jesus. Kaya sila rin ay tumawid mula sa pagtataka patungo sa paniniwala, sapagkat tunay na nabuhay si Jesus. Tunay siyang muling nabuhay matapos na siya'y mamatay. Kaya ngayon, ano yung hamon sa atin? Ngayon tayo ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng ating simbahan at pananampalataya. Ganon din, tatawid din tayo. Anong ibig sabihin? Tatawid kayo mula sa pagiging matigas ang ulo, tatawid sa pagiging mabait. Mula sa pagiging malikot, pasaway, tatawid din kayo sa pagiging batang masunurin at mabuti. Kaya ngayon, ang tanong, paano ba tayo makakatawid? Hindi lamang ito simpleng maglalakad para makatawid. Ang sabi sa Ebanghelyo, iginulong na ang batong panakip. Wala na yung bato na humaharang kay Jesus na nasa loob ng libingan patungo dun sa labas ng kanyang pinaglilibingan. Kaya para tayo ay makatawid, tatanggalin din natin yung mga bato na pumipigil sa atin. Kaya ngayon, tatanungin ko kayo, gusto nyo bang maging mabait na bata? Pues, tatanungin natin ang ating sarili, ano ba yung bato na pumipigil sa akin para maging mabait na bata? Ano ba yung bato na pumipigil sa akin upang sundin ang utos ng aking mga magulang? Malamang yung bato na yan, barkada, ang inyong mga kaibigan. Kapag sinabi nung nanay mo, "O anak, magligpit ka ng bahay natin sapagkat marumi." Sasabihin ng kaibigan mo, "Huwag mo nang sundin yan, maglaro na lang tayo." Kaya ibig sabihin, kahit na gusto mo maging mabait na bata, pero mas malakas ang hatak ng bato ng kaibigan nag-aaya, maraming hindi susundin yung utos ni nanay. Pangalawang halimbawa, gusto mo mag-aral ng mabuti, pero nahihirapan ka sa mathematics. Sasabihin mo, hindi na ako mag-aaral, magko-kodiko na lang ako. At ang kodiko, pangungopia, ay isang bato na pumipigil sa iyo para mas maging matalino at masipag na estudyante. Kaya ngayong hapon, kagaya ni Jesus, tatawid din tayo. Kung si Jesus tumawid mula sa kanyang kamatayan, tumawid sa kanyang muling pagkabuhay, tayo rin tatawid. Mula sa pagiging matigas ng ulo, igugulong natin ang bato upang makatawid sa pagiging mabuti at mabait na bata.
Mula sa pagiging tamad mag-aral, igugulong natin ang bato upang tayo ay magsikap at huwag umasa sa kodigo. Para ngayong hapon, sigurado naman kaya kayo naririto upang makapagsimba. Naalala ninyo, sabi nung aming mga katekista, magsimba kami sa araw ng linggo dahil mahalaga ang kapistahang ito. Yung iba gustong makinig, pero yung iba dahil gustong dumaldal sa katabi, yun ang bato na pumipigil upang sila'y makinig, makiisa sa pagdiriwang ng ating misa. Kaya ngayong hapon, yun yung ipagdadasal natin. Jesus, tulungan mo akong maigulong yung bato na pumipigil sa akin upang ako din ay magtagumpay kagaya mo. Tulungan mo akong maigulong yung bato na pumipigil sa akin upang mas maging mabuti at mabait na bata ako. Alam nyo, pagkatapos ng aking homily, ng ating pagninilay, tatanungin ko kayo, ito yung mga tanong na tinanong sa atin o sa inyong mga magulang at ninong at ninang nung kayo ay bininyagan. Sigurado, hindi nyo yun natatandaan sapagkat mga baby pa kayo. Pero ngayon kayo ay nasa husnong gulang na, hindi na si mami o daddy o ninong at ninang ang tatanungin. Ang tatanungin ay kayo na. Sapagkat meron na kayong kakayahang pumili at makinig at sumunod sa kung ano man ang ibinibigay at sinasabi sa atin. Kaya mamaya, tatanungin ko kayo, si Satanas ba tinatakwil ninyo? Sasabihin nyo, opo, tinatakwil namin. Pero kung matigas ang ulo mo, hindi ka susunod, malamang matutuwa si Satanas. Sasabihin ni Satanas, sinasabi niyan tinatakwil niya ako, pero ako naman talaga ang sinusunod niya. Mamay sabihin ko, sumasampalataya ba kayo sa Diyos? Sasabihin nyo, opo, sumasampalataya kami. Sasabihin ng demonyo, naku, nagsisinungaling lang yan. Sinasabi niya sumasampalataya, pero kaya sa misa, daldal siya ng daldal. Kaya ngayon, sa ating misa, ang isang paraan upang maigulong ang batong pumipigil sa atin, yung ating pagsagot mamaya. Pero, ito hindi lamang simpleng pagsagot. Ipagdasal natin kay Jesus na sa ating pagsagot mamaya sa 6 na katanungan, maging makatotohanan yung ating bawat sasabihin. Nang sa gayon, kagaya ni Jesus, tayo rin magtatagumpay at makakatawid upang mas maging mabuti at mabait na mga bata at kapatid ni Jesus. Amen. Magsitayo ang lahat.